Mas madalas na delay sa mga flight, asahan na ngayong long holiday ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Biyahe sa ilang bus terminal sa Maynila at Pasay, fully booked na rin. Pero mga chance passengers, posible pa ring makabiyahe ngayong araw. Pagdito ng Pangulo sa ilang probisyon ng 2019 national budget, muling nagdulot ng iringan sa pagitan ng Senado at Kamara. Hepe ng Intelligence Unit ng Baguio City Police, arestado dahil sa pangungutong. Una sa ating mga balita, sa mga babiyahe sakay ng eroplano, nag-abiso na ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na asahan ang madalas na delay ngayong long holiday. Bunsod ito ng dami ng pasahero ngayong mahaba ang bakasyon. Ito ang balita ni Joan Nano. Naantala ang ilang biyahe ng eroplano kanina sa NAIA Terminal 4 na papunta ng El Nido, Palawan at Tagbilaran, Bohol. Atrasado ang biyahe ng mahigit 30 minuto, kaya naman bahagyang naabala ang mga pasahero. 11:10, delay daw ang flight dahil ewan ko kung anong dahilan. Baka congested yung airport dito sa loob, sa Manila. They're waiting for the plane to another plane to get out. But the flight was supposed to be 11:15. But what did the airline told you, ma'am? 11:25. Yeah, it's air traffic. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, asahan na mas madalas pa ang delay sa mga flights sa mga susunod na araw dahil sa bulto ng mga bumabiyahe ngayong long holiday. Paliwanag ng CAAP, dahil sa dami ng eroplanong bumabiyahe, hindi na iiwasan na mayroong isang nade-delay. Nagkakaroon ito ng domino effect kaya't nadadamay rin ang iba pang mga flight. Bukod sa pagdagsa ng mga bumabiyahe, nakaaambag rin sa pagkaantala ng ilang flight ang ginagawang taxiway sa runway ng NAIA. Ito'y matapos na mapansin ang ilang bitak dito na delikado para sa mga eroplano. Isang problema natin yung taxiway nga na ginagawa, which is Taxiway Charlie. This is the taxiway of the main runway. Hindi makadaan ang eroplano coming from Terminal 3 going to its departure runway, runway 06, using Charlie. Noong Marso pa sinimula ng CAAP na kumpunihin ang taxiway at inaasahang matatapos ito sa loob ng 2 buwan. Samantala, para naman sa mga pasaherong na-delay ang flights, nagpaalala ang Civil Aviation Board kaugnay sa Air Passenger Bill of Rights. Ayon sa CAB, may karapatan ng mga pasahero na makakuha ng kompensasyon o refund sa kanilang ticket kung sakaling mapatunayan na may kapabayaan ng airline. Pero paliwanag nila, dadaan pa ito sa masusing validation. Ngayon siguro ang kailangan nating munang i-distinguish ano ba yung dahilan ng delay. Kasi nagkaroon tayo ng mga upgrade sa airport, nagkaroon ng mga pansamantalang pagkakadelay ng mga flight natin. At ito'y dahilan doon sa mga upgrading sa airport. At yung mga bagay na yan, kinoconsider nating beyond the control of the airlines. Kasi pagka beyond the control, wala naman tayong penalty. As of 12 noon kanina, umabot sa 69 na mga flight ang na-delay sa pagdating at pag-alis sa NAIA. Sa kabila ng posibleng pagkaantala ng biyahe, patuloy pa ring pinapayuhan ang mga pasahero na magpunta ng mas maaga sa airport upang hindi maiwanan ng kanilang mga flight. Ayon sa DOTR, mas makabubuti rin kung mag-check-in na online ang mga pasahero upang mas mapabilis ang proseso at makaiwas sa abala. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Pasay City. Fully booked na ang biyahe sa ilang bus terminal sa Maynila at Pasay. Sa Miyerkules, inaasahang kakapal pa ang bilang ng mga pasahero sa mga terminal. Ito ang balita ni April Senedoza. Ayaw ni Aling Teresa na mahuli sa kanyang biyahe, kaya alas 8 pa lang ng umaga ay nagtungo na siya sa terminal para sa kanilang alas 10 ng umaga na biyahe patungong Nueva Vizcaya. Kasama ang mga kaibigan, ito ang kanyang unang biyahe doon na para magbakasyon. Kaya nga kami pupunta doon para maanahan yung sariwang hangin doon. Hindi kasi kami init Sobrang init Kaya babakasin kami doon. Fully booked na ang lahat ng biyaheng panorte sa Florida Terminal at Victory Liner sa Sampaloc, Manila hanggang Miyerkules, April 17. Sa Pasay, pahirapan sa pagkuha ng tiket ang ilang biyahero. Fully booked din ang DLTB Bus Terminal sa kanilang mga biyahe patungong Visayas at Bicol hanggang Miyerkules
at hanggang April 22 naman sa Philtranco Bus Terminal. Sa amin nagpapa-reservation pa po kami na kung kailan makakasakay yung mama ko. Sobrang haba ng pila. Baka sakali na baka sa isang araw makasakay kasi naghihintay din yung asawa niya ron eh. Ang mga biyaherong gaya na lamang ni Jay, matyagang naghihintay sa kanilang mga biyahe kahit ramdam na nila ang init ng panahon. Mag-election na po kasi. Saka nakakamiss din yung mga magulang namin doon. Sa kabila ng full book na mga biyahe sa Kalakhang, Maynila, may pag-asa pang makabiyahe ngayong araw ang mga chance passenger o mga biyaherong hindi nakapag-book o walang reservation ticket. Ayon sa pamunuan ng DLTB at Philtranco, nagdagdag sila ng mga bus para sa mga chance passenger para makabiyahe ngayong Martes ng gabi. Pinaaalalahanan naman ng publiko na magpa-reserve ng ticket ng maaga para hindi na mahirapan sa araw ng kanilang biyahe. April Senedoza, UNTV News and Rescue, Manila. Umabot na sa mahigit 150,000 ang mga pasahero na dumagsa sa Batangas Port simula pa noong nakaraang Lunes upang samantalahin ang long holiday para magbakasyon. Ito ang balita ni Sherwin Culubo. Maagang dumagsa ang mga pasahero sa pantalan ng Batangas ayon sa Batangas Port Authority. Noong isang linggo pa lang umano ay nagsimula nang dumating ang mga pasahero na magbabakasyon. Ngayong araw, tuloy-tuloy ang pagdating ng mga pasahero. Karamihan ayaw na sumabay sa bulto ng mga pasahero bukas upang makaiwas sa siksikan. Ngayon lang bakasyon, punta kami ng Tabinay Malaki, Calapan, Mindoro. Kasamahan ko lang si Mami, may asikasuhin kami sa kanila. Ayon sa Philippine Ports Authority, Batangas, ang mga pasaherong sumasakay sa Batangas Port noon pang isang linggo ay patungo sa Oriental at Occidental Mindoro, Romblon at Visayas Region. Nagpaalala naman ang PPA sa mga pasahero na magtutungo sa pantalan na huwag nang magdala ng mga malalaking bagahe at mga pinagbabawal na gamit tulad ng mga patalim at mga baril. Huwag na po ninyong dalhin. Hindi po kayo makakalusot dahil meron pong x-ray machines lahat ng passenger terminal ng Batangas. Maabala lang po kayo pag kayo nagdala ng mga ganito pinagbabawal na mga bagay-bagay. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Batangas. Maraming establishmento ang magsasara ngayong linggo dahil sa long holiday vacation. Ano-ano mga serbisyo ba ang posibleng maapektuhan dahil dito? Ito ang balita ni Monokso. Minsan sa isang taon tuwing Abril, maraming mga establishmento ang nagsasara ng 1 hanggang 3 araw dahil sa long holiday. Mga bangko, malls at iba't ibang serbisyo ang hindi mapapakinabangan sa mga panahong ito. Narito ang listahan ng mga saradong establishments sa long holiday at ang mga dapat gawin upang hindi maapektuhan ng pagsasara. Kung mangangailangan ka ng pera para sa bakasyon, mas mabuting ngayon pa lang ay mag-withdraw na. Bagamat sinabi ng mga bangko na bukas sa mga ATM sa long holiday, pero hindi masasabi kung sapat ang pondo nito, lalo na at marami ang siguradong mag-withdraw. Lahat ng transaksyon sa bangko mabuting magawa na hanggang Miyerkules dahil sarado na ang ilang mga bangko pagdating ng Huwebes hanggang Linggo. Lahat ng bangko ay sarado sa araw ng Biyernes. Bisitahin ang website ng inyong bangko upang malaman ang limited schedule nila ng Huwebes at Linggo. Nag-abiso na rin ang ilang bangko gaya ng Bangko de Oro na hindi magagamit ang kanilang mobile banking applications kaya apektado ang money transfer at ilang online transactions. Kung magpapadala naman ng pera sa mga remittance centers, pwede pang ipadala ito hanggang Huwebes dahil sarado na lahat pagdating ng Biyernes, subalit magbubukas rin naman sa Sabado. Sarado sa Biyernes ang Western Union, Cebuana Luhilier, Palawan Pawn Shop, M. Luhilier, LBC at iba pang money transfer. Kung staycation naman ang balak ngayong linggo, samantalahin ng pumunta ng mga shopping malls dahil marami ang sarado ngayong linggo. Sarado na ang karamihan pagdating ng Huwebes at may mga ilan-ilan na bukas ng Biyernes. Bukas ang SM City Baguio ng Biyernes mula 10 a.m. hanggang 10 p.m. at SM by the Bay mula 4 p.m. hanggang alas 12 ng hating gabi. Kung plano namang maglakad ng mga papeles para sa trabaho at requirements, magagawa mo lang ito hanggang Miyerkules o di kaya sa susunod na linggo dahil sarado na lahat ng opisina ng gobyerno mula Huwebes hanggang Linggo.
Kung magkakasakit, huwag mag-alala dahil bukas ang mga pribado at pampublikong ospital. Bukas rin ang mga kilalang drugstore, pero sarado ang maliliit na butika kaya bilhin na ang mga gamot na kailangan. Batay nga sa isang kasabihan, daig ng maagap ang masipag, kung kaya't gawin ng lahat ng pwedeng magawa bago magsara ang mga establishmentong ito ngayong darating na Huwebes hanggang Linggo. Mon Hokson, UNTV News and Rescue. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, ano bang mga lugar ang mainit o maulan ang pagbiyahe sa mga susunod na araw? Magandang hapon, Nel, sa ating mga kasambahay. Ayon sa Pag-asa, mas malaki ang possibility na malinsangan ang pagbiyahe ng ating mga kasambahay sa malaking bahagi ng ating bansa. Umiral yung easterlies o yung hangin na nanggagaling dito sa may silangan nakakaapekto sa malaking bahagi nga ng ating bansa. At samantalang yung mga localized thunderstorms, may posibilidad na makaranas yan o maranasan yan dito sa may northern at sa central Luzon. Base doon sa satellite na kuha ng Pag-asa kanina lang, medyo malinis yung malaking bahagi nating bansa. May pag-ulap lamang dito sa may northern Luzon at ilang bahagi ng Caraga region yung nakikita natin base din doon sa satellite o sa radar na kuha naman ng Pag-asa. Dito sa may western Visayas may mga nakikita din tayong mga pag-ulan at malaki din ang possibility na magkaroon ng mga isolated thunderstorms dito sa eastern section ng ating bansa, yung Quezon, Bicol at maging yung Samar at Leyte area. Ayon sa Pag-asa, ang mga matataas na mga temperatura na maaaring maranasan ay partikular dito sa may area ng Tuguegarao, yung sa Cagayan at maging sa may area ng Pangasinan, lalo na sa may area ng Dagupan at yung area din ng Isabela sa Cabanatuan, dyan sa may area ng Central Luzon at maging dito sa may Samar area sa may Eastern Visayas, sa area ng Legazpi sa may Bicol at maging dito naman sa may area ng Cotabato sa may Mindanao, maging yung Zamboanga Peninsula. Malaki ang possibility na makaranas dyan na matataas na mga heat index at maging dito sa may area ng Cuyo, Palawan. Ayon din sa Pag-asa, sa ngayon wala tayong nakikita na bagyo LPA sa Philippine Area of Responsibility. Ang temperatura natin sa Quezon City kanina umabot ng 35 degrees Celsius dakong alas 3:50 yan ng hapon. Ned? Ray, tatagal ba ang magandang panahon hanggang weekend? Yes, Nel, wala tayong nakikita ngayon na ibang weather system na maaaring makaapekto na magpaulan sa ating bansa. Expect talaga natin na hanggang weekend ay posibleng tumaas pa yung temperatura na ating mararamdaman sa malaking bahagi ng ating bansa. Nel? Maraming salamat, Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center. Dinagdagan pa ang bilang ng mga bus na magsisilbing alternatibong masasakyan ng mga pasahero ng MRT. Ito ay kasunod ng tigil operasyon ng naturang mass transport system dahil isinailalim ito sa maintenance check simula kahapon na tatagal hanggang sa Linggo. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Habang patuloy ang isinasagawang maintenance activities ng Metro Rail Transit Line 3, dinagdagan din ang mga bus na nagsisilbing alternatibong sasakyan ng mga pasaherong apektado ng pansamantalang pagtigil ng operasyon ng MRT. Unang naglaan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng special permit sa 140 bus para sa MRT Bus Augmentation Program na inaasahang aayuda sa mga regular na pasahero ng MRT. Karagdagan ito sa 30 hanggang 40 augmentation buses na itinatalaga ng MRT sa karaniwang araw na operasyon para sa tinatayang higit 300,000 pasahero. Kaya tayo nagdagdag ng bus ngayon kasi ma-traffic so hindi kagad makaikot yung mga bus. So kailangan mas maraming bus para maserbisyohan itong mga taong ito. Bagaman nagkaroon ng kakulangan sa simula ng operasyon ng MRT Bus Augmentation Program, ay nakatulong ang nasa 300 bus sa mga commuter bago matapos ang operasyon nito kahapon. Okay naman para yung mga hindi kasi available yung MRT so mas convenient din sa mga commuters. Okay naman po siya kasi per station naman po siya nagsastop. So maaga rin naman po ako nakarating sa office. Medyo matagal po pumila compared ngayon kasi ngayon tuloy-tuloy yung bus. Kahapon naghantay pa po ng bus. Hinimok naman ni Transportation Secretary Arthur Tugade ang mga bus operator na tumulong sa EDSA Bus Augmentation Program upang higit na maging maayos ang biyahe ng mga commuter.
mas pinabilis naman ang proseso sa LTFRB upang makakuha ng special permit. Kailangan lang ay pumunta ang mga bus operators sa LTFRB upang magpalista at bibigyan na ito ng stickers para sa special permit at fare matrix alinsunod sa pamasahe sa pagsakay sa MRT3. Wala na yung usual na kailangan mag-apply tapos may babayaran. Basta ito, kung sino yung voluntaryong nagbibigay ng bus, sige na, biyahe na yun. Ang MRT Bus Augmentation Program ay nagsimula kahapon hanggang bukas at muling babiyahe sa Sabado hanggang sa Linggo. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Quezon City. Arestado sa isinagawang entrapment operation ng PNP Counterintelligence Task Force ang isang opisyal ng PNP sa Baguio City dahil sa pangungutong. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Hindi na nakapalagpas si Police Lieutenant Colonel Alan Docyogen, ang hepe ng Intelligence Unit ng Baguio City Police Office, ng pusasa ng mga tauhan ng PNP Counterintelligence Task Force sa harap ng isang restaurant sa Baguio City. Ayon kay CITF Commander Police Colonel Romeo Karamat Jr., nakatanggap sila ng sumbong kaugnay sa panghihingi ni Docyogen ng 200,000 piso mula sa nahuling umano'y miyembro ng Acetylene Gang. Ang naturang halagaan niya ay bayad upang hindi na ito hulihin sa iba pang kinakaharap na kaso. Allegedly from na itong complainant, siya po ay may warrant of arrest na for robbery. Siya po ay nahuli ng suspect natin at nagpiyansa naman siya. But after posting his bail, ay hinihingian pa siya ng 200,000 pesos plus land titles ng kanyang bahay. Sinabi pa ni Karamat na unang hininga ng 47,000 pesos ang biktima noong April 12. Sa isinagawang operasyon ng PNP-CITF, nakuha kay Docyogen ang 50,000 pisong mark money. Dagdag pa ni Karamat, maraming sumbong na ang natanggap nila kaugnay sa pangungutong ni Docyogen. Background na check namin itong suspect natin, marami na rin mga derogatory report laban sa kanya. Usually, mga itong modus niya, modus operandi niya na kapag nakakahuli, ay pinipirihan pa rin. So, hindi na kami nagtaka at may nag-complain sa kanya at nagresulta nga sa pagkahuli nito. Tapos ang maliligayang araw niya. Si Docyogen ay sinampahan na ng kasong robbery extortion at nakaharap rin ito sa isa pang kasong administratibo. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Campo Crame. Nilagdaan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang 2019 national budget. Subalit binito naman ng punong ehekutibo ang mahigit 95 billion pesos na probisyon ng pambansang pondo dahil labag umano ito sa saligang batas ayon sa Malacanang. Ito ang balita ni Grace Cassie. Isa ng batas ang Republic Act No. 11260 o ang 3.757 trillion pesos 2019 General Appropriations Act of Fiscal Year 2019 matapos lagdaan kagabi ni Pangulong Rodrigo Duterte. Subalit vinito naman ang ilang probisyon ng pambansang pondo. Ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, ang ginawang last-minute insertions ng House of Representatives sa 2019 national budget ang hindi inaprubahan ng Pangulo. Nagkakahalaga ito ng mahigit 95 billion pesos na pawang mga line items sa ilalim ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon sa opisyal, labag ito sa saligang batas. Sinabi din ng palasyo na hindi ito bahagi ng priority projects ng Duterte administration. Those are the so-called insertions, riders. They are not part of the program by the DPWH, and it violates the Constitution. This is violative of the Constitution. Una nang pinaratangan ni Senator Panfilo Lacson ang last-minute realignment ng Kamara sa budget ay para sa ilang mambabatas na pumapabor umano kay House Speaker Gloria Macapagal Arroyo. Malinaw naman anya ang mensahe ng punong ehekutibo sa hakbang niyang ito kaugnay ng pambansang pondo. The message is always you follow the Constitution. Any deviation from the Constitution will not be
approved by the President or will not be tolerated. Bukod dito, may ilan ding probisyon sa national budget ang sasailalim sa conditional implementation. Ito ay upang matiyak kung sang-ayon ito sa batas at panuntunan tulad ng allowance at benefits para sa mga guro, paglikha ng teaching positions, pagpapatayo ng evacuation centers, funding para sa foreign assisted projects, revolving funds, lump sum appropriations para sa capital outlays, financial assistance sa mga lokal na pamahalaan, foreign service at iba pa. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Philippines. Muling nagdulot ng iringan sa pagitan ng ilang miyembro ng Senado at Kamara ang pagveto ni Pangulong Rodrigo Duterte sa sinasabing pork barrel na isiningit ng mga kongresista sa 2019 national budget. Para kay House Appropriations Committee Chairperson Rolando Andaya, hindi dapat agad magdiwang ang Senado hinggil dito. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Nagpasalamat ang mga senador sa paglagda ni Pangulong Rodrigo Duterte sa 3.75 trillion peso 2019 proposed budget. Ito ay matapos ang ilang buwan na pagkabinbin nito sa Kongreso. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, kung patuloy kasi na mabibinbin ang pagpapasa ng budget, ay tiyak na may masamang epekto ito sa ekonomiya ng bansa. Ang pagveto rin anya ni Pangulong Duterte sa ilang provision ng budget ay katunayan lamang na tama ang Senado na unconstitutional ang nangyaring pagbabago sa budget matapos itong maratipikahan. Para kay Senator Grace Poe, dapat pa ring magbantay ang lahat sa oras na ang 2019 budget ay ginagastos na. Ayon kay Senate Minority Leader Franklin Drilon, may basehan ng Pangulo sa line item veto, hindi dahil pumanig-anya ang Pangulo sa Senado. Nasa top of the list naman ni Senator Panfilo Lacson sa kanyang paghanga kay Pangulo Duterte ang veto message na ito. Tagumpay din anya ito ng mga taxpayer. Dahil kung kukwentahin anya, aabot sa 19 billion pesos ang natipid sa buwis ng taong bayan na mapupunta lang sa komisyon sa pork barrel. Ngunit ayon kay House Appropriations Committee Chairman Rolando Andaya, maaaring conditional veto lamang ang ginawa ng Pangulo. Nangangahulugan na nananatili pa rin ang inilaang budget, ngunit may kondisyon ng paglalabas nito. Kaya nananawagan si Andaya sa Malacanang na ilabas ang buong detalye ng veto message ng Pangulo. Sa gitnaan niya nito ay nagbubunyi na ang mga taga-Senado dahil dito. Ang tanong ng kongresista, nangangahulugan ba na ang pork insertions ng Senado ay nananatili pa rin kaya nagbubunyi ang mga senador? Una na ring nagbabatuhan ng alegasyon ng pork insertions ang dalawang kapulungan ng Kongreso sa 2019 budget. Dahilan kaya naantala ang pagpapasa nito. Nadagdag pa rito ang issue ng realignments ng budget ng House leadership matapos itong maratipikahan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Quezon City. Pinangunahan ni Department of Transportation Secretary Arthur Tugade at Japanese Ambassador to the Philippines Koji Haneda ang ceremonial track laying sa LRT Line 2 Emerald Station sa Marikina. Ang track laying at installation ng electromechanical system ay hudyat na pumasok na sa final phase ang pagtatayo ng LRT2 East Extension Project. Inaasahang matatapos ang LRT2 extension sa fourth quarter ng taong 2020. Ang dating 3 oras na biyahe sa bus o jeep mula Antipolo, Rizal papuntang Recto sa Maynila ay magiging 40 minuto na lamang kapag natapos ang rail line extension. Inilagay na sa red category o election area of grave concern ng Provincial Joint Security and Coordination Center ang bayan ng Moises Padilla, Negros Occidental. Ito ay bunsod ng sunod-sunod na pang-aatake ng mga rebeldeng grupo sa puwersa ng pamahalaan. Dahil dito, mas maraming security forces ang ilalagay sa lugar. Nasa orange category naman o immediate areas of concern ang syudad ng Cabancalan, Toboso, Isabela at Hinobaan, Himaymaylan City at yellow category o areas of concern naman ang Ibi Magalona, Calatrava, Salvador Benedicto, Escalante City, Silay City, Binalbagan, Hinigaran, La Castellana, Candoni, Kawayan, Ilog at Sipalay City.
Nagpadala na ng augmentation teams ang Department of Foreign Affairs para tulungan ang Philippine Embassy sa Libya. Ito ay kinabibilangan ni na Executive Director Enrico Foss at Director Eric Arribas ng Office of Migrant Workers Affairs o OMWA. Ayon kay El Mercato, charge d'affaires sa Libya, sa pamamagitan ng augmentation teams, mapabibilis ang pagtugon sa mga Pilipinong mangangailangan ng tulong bunsod ng nangyayaring tensyon sa Libya. Inilabas na ng Department of Labor and Employment ang implementing rules and regulations para sa Telecommuting Act o mas kilala bilang Work from Home Scheme. Sa ilalim ng batas, maaaring makapagtrabaho sa kanilang bahay o sa labas ng opisina ang isang empleyado sa pribadong sektor. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, bahagi ng panuntunan ay hindi dapat bababa sa minimum na pamantayan sa paggawa ang magiging work arrangement ng manggagawa at employer. Kabilang dito ang minimum na oras sa pagtatrabaho, overtime, rest day, leave benefits, social welfare benefits at security of tenure. Ang IRR ay magiging epektibo 15 araw matapos itong maipublish. Ipinagpaliban ng Korte sa May 17 ang arraignment kay Rappler CEO and Executive Editor Maria Ressa para sa kanyang cyber libel case. Nakatakda ng basahan ng sakdal ngayong araw si Ressa kasama ang dating reporter na si Reynaldo Santos Jr. Ito ay kasunod ng pagpayag ng Manila Regional Trial Court Branch 46 na makapag-file ang kampo nito ng motion for reconsideration sa pagkakadeny sa kanilang motion to quash noong isang linggo. Fully booked na rin ang mga biyahe papuntang Bicol at Visayas sa Araneta Bus Station sa Cubao. Pero may ilang pasahero na hindi nakapagpabook ng tiket ang matyagang naghihintay sa terminal sa pag-asang makakasakay bilang mga chance passenger. Mula sa Araneta Bus Terminal, ito ang balita ni May Bermudez live. Yes, May. Nel, fully booked na ang karamihan sa mga bus trips papuntang Visayas at Bicol Region dito sa Araneta Center Bus Station. Pero marami pa rin sa ating mga kababayan ang nagbabakasakaling makabiyahe bilang chance passengers. Sa mga upuan na lamang sa istasyon, nagpapalipas ng antok ang karamihan sa mga biyaherong hindi sigurado kung makakabiyahe ngayong araw dahil fully booked na ang karamihan sa mga bus trips pa probinsya. Si Aling Divina, alas 6 pa lang ng umaga ay nasa Araneta Center Bus Station na. Alang-alang po sa anak ko. Ay, yung anak ko po nasa ospital. May sakit po siya. Kaya kailangan ko pong umuwi. Kaya hindi nga po dapat ako makakuha ng ticket. Yung nga, nakiusap lang ako na kung pwede, makasakay talaga ako. Abril adjust pa dapat magpapareserve ang pamilya ni Nanay Cora ng ticket. Pero reklamo niya, hindi pa tumatanggap ng reservation noon. Kaya ngayon pa lang sila nagpalista. Kasi nung maaga pa noon, ayaw nila mag-accept. Hindi sila nag-accept ng reserve. Isa pa sa mga daing niya, walang abiso ang pagtaas ng presyo ng ticket pa probinsya, lalo na pag ganitong panahon. Pag ganitong mga tumataas yan. Pero last year 900 pag lang. Pero pag ordinary naman 7 to 8 ganon. Bagay na mariing itinanggi ng ilang kumpanya ng bus. Sinusunod namin yung tamang pamasahe lang na ang tawag doon nung November 2 na itinaas na pamasahe. Ang problema, bukas pa matatapos ang araw ng trabaho ng karamihan sa mga empleyado pero puno na ang mga regular trips at sa extra bus na lang umaasa ang ilan. Ang bus line na ito, isa lang ang extra at mababa sa 50 ang seating capacity ng bus kaya 50-50 din ang posibilidad na makabiyahe ang mga chance passengers. Laki chance. May chance pa bang makakuha ng ticket? Wala na. 11. Wala na. Bakit? Punuan na eh. Punuan na. Punuan na dito eh. Ito, extra bus na lang to. Sa ngayon po, meron kaming 4 na extra bus. Ibig sabihin, may chance. May chance po makasakay yung mga walang ticket. Pero ang oras po ng biyahe niya is 6 o'clock, 7 o'clock ng gabi. Opo. Kasi limit lang yung
slot natin na pilahan para sa umaga, lahat yun may naka-schedule na. Paalala ng ilang bus company, dapat ay 1 buwan bago ang planong bakasyon ay magpa-reserve na para hindi nagagahol sa oras. Bagaman walang online booking ang karamihan ng ordinary trips, ay pwede namang mag-book online para sa mga sasakay sa aircon buses gaya ng nasa Araneta Center Bus Sport. Bukod sa pagtawag sa hotline ng mismong bus company, pinakamainam pa rin ang magtungo sa mismong tanggapan para mas-secure ang bus seat. Hindi na rin bago ang eksenang ito kung saan maraming mga umuwi ang nagdadala ng malalaking bagahe. Si Sonny, brand new videoke machine ang uwi sa kanyang pamilya. Kasi malayo kami, dito lang nakakabili sa Quiapo, kaya yan. Kung may bayad, babayaran ko na lang. Kanina, isinalang naman sa breath analyzer o alcohol quick test ang mga driver at konduktor para masigurong hindi nakainom ng alak ang mga ito bago bumiyahe. Meron ho kaming 11 na breath analyzer kits. Hindi lang ho sa Araneta Center yan, maging sa ilang mga bus terminals ho, sa EDSA at saka ho dun sa ilang areas, Buendia, Pasay. Kailangan all motor vehicle, public utility vehicle drivers ay kailangan ganito, 0.00% dapat sila, including truck drivers, kailangan negative alcohol intake, kasama na rin yung motorcycle riders, dapat negative intake of alcohol. Nel, tuloy-tuloy pa rin ang pagbuhos ng mga pasahero dito sa Araneta Center Bus Station. Bukas nga, inaasahang papalo sa 8,000 pasahero ang dadagsa dito sa terminal dahil huling araw ng regular na paggawa para sa mga empleyado. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Nel. Maraming salamat, May Bermudez. Nagulat ng live mula sa Araneta Bus Terminal. Sa mga magbabakasyon ngayong long holiday, tiyakin na kayo ay nakahanda sa paglalakbay. Narito ang ilang paalala at tips ng UNTV News and Rescue para maging ligtas sa biyahe. Ito ang balita ni Grace Casin. Excited na ang lahat na magbakasyon ngayong long holiday. Pero sigurado ka bang nadala mo na ang mga importante at kailangan mong gamit? Narito ang ilang safety tips para sa ligtas na pagbiyahe ngayong bakasyon. Una, plan ahead. Alamin ang mga emergency contact numbers sa mga pupuntahang lugar, maging ang mga dadaanan, upang kung may mangyaring sakuna, madali kayong makakahingi ng tulong. At dapat lagi rin nakahanda ang go bag o survival kit. Ang mga dapat ilagay dito ay ang basic first aid kit na may kasamang gasa, adhesive tapes, bandage, gunting, bulak, safety pins, thermometer at panlinis ng sugat. Maaari ding samahan ng insect repellent, gamot sa sakit ng ulo, allergy, diarrhea at pagkahilo. Importante ring may dala tayong whistle, flashlight, posporo, power bank at iba pa. In case na nagkaroon ng emergency uncertain, doon sa lugar na pinuntahan natin, we are also equipped and prepared. Siguraduhin na magkaroon ng emergency plan sa biyahe, lalo't kasama mo ang iyong mga kaibigan o pamilya. Maging alerto rin sa inyong kapaligiran. In case na nagkaroon ng emergency po sa pupuntahan natin, saan ba tayo pwede makita-kita, ano yung magiging method of communication natin. At bago bumiyahe, lalo na sa mga sasabak sa long trip o long drive, i-check muna ang blow baguettes o battery, lights, oil, water, brake, air, gas, engine, tires, at self o sarili. Sakaling kailanganin ng tulong, handang rumisponde ang UNTV News and Rescue, tumawag lamang sa 911 UNTV o 911-8688. Tandaan, ingat kasang bahay. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Philippines. Arestado sa buy-bust operation ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang 2 suspects sa pagbebenta ng mga bala na hinihinalang galing umano sa government arsenal. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Iniimbestigahan na ng PNP Criminal Investigation and Detection Group kung totoong mula sa government arsenal ang mga balang nakumpiska sa 2 suspect na naaresto sa Barangay Langkaan 2, Dasmariñas, Cavite kahapon. Nahuli sa buy-bust operation ang mga suspect na sina Joseph De Lima at Rolly Iliw-Iliw na nagbebenta ng mga bala na pinagdududahang ipinuslit mula sa government arsenal batay sa mga nakasulat sa box na mayroon pang serial number.
nagkakandak na po ng follow-up investigation kung paano at saan nanggaling itong mga ammunitions na ito. May-ari umano ng isang firing range sa Dasmariñas, Cavite ang suspect na si Dilima, ngunit expired na ang lisensya. Nagbibenta din umano ang mga ito ng bala sa kanilang mga customer. Ang mga suspects natin ay mga gun enthusiasts. Nabilan po natin sila ng bala and at the same time, sinunod na po yung search warrant dito sa mga baril. Nakuha umano sa mga suspect ang 3 caliber 5.56, isang 12-gauge shotgun, isang 9mm caliber pistol, 3 caliber 45 pistol, mahigit sa 5,700 rounds ng iba't ibang klase ng bala, 1 kilogram ng gunpowder, 3 boxes ng unknown caliber ammunition heads, assorted gun parts at accessories. Ang mga suspect ay sinampahan na ng kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Law. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue, Campo Crame. Magsasampa ng kaso ang pamahalaan ng Pilipinas laban sa mga Chinese poachers na nangunguha ng giant clams o taklobo sa Panatag Shoal. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Teddy Locsin Jr., naaktuhan ang pangunguha ng mga Chinese ng taklobo doon at naghain na rin sila ng diplomatic note sa China kaugnay dito. Ang pahayag na ito ni Locsin ay sagot niya sa isang netizen na nagpaabot ng pagkadismaya dahil tila pinapabayaan umano ang mga Chinese na gawin ito sa Panatag Shoal. Naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang Integrated Bar of the Philippines o IBP kasama ang Free Legal Assistance Group o FLAG upang proteksyonan ang kapaligiran sa West Philippine Sea. Hinihiling sa writ of kalikasan petition na obligahin ng SC ang pamahalaan na ipatupad ang environmental laws ng bansa sa Ayungin Shoal at Panganiban Reef na bahagi ng Spratlys Islands at sa Panatag Shoal o Scarborough Shoal. Katwiran ng IBP at FLAG, bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang naturang maritime features kaya't sakop ito ng soberanya ng bansa. Ginamit sa petisyon ang mga ebidensyang nagpanalo sa kaso ng Pilipinas laban sa China sa Permanent Court of Arbitration tungkol sa pagtatayo ng artificial islands ng China sa nabanggit na mga lugar. Respondents sa petisyon sina Environment Secretary Roy Cimatu, Agriculture Secretary Manny Piñol at Admiral Elson Hermohino ng Philippine Coast Guard. And for the news abroad, a massive fire consumed Notre Dame Cathedral on Monday, gutting the roof of the Paris landmark and stunning France and the world. Firefighters managed to save the shell of the stone structure and its 2 main bell towers from collapse. Flames that began in the early evening burst rapidly through the roof of the 8 centuries-old cathedral and engulfed the spire. French President Emmanuel Macron said France would launch a campaign to rebuild the cathedral, including through fundraising efforts and by appealing to talents from overseas to contribute. Tons of smuggled elephant tusks were seized by the Chinese customs. The operation also led to the arrest of 20 suspects believed to be members of an international criminal gang that specialized ivory smuggling. Kath Dumaraos reports. Chinese customs seized 7.48 tons of smuggled ivory tusks and arrested 20 suspects during an operation on March 30 this year. It is the largest confiscation of smuggled elephant tusks by Chinese customs in recent years, according to the General Administration of Customs. The ivory tusks were hidden in 62 wooden boxes in a deserted warehouse in East China's Anhui province. The boxes are about 220 centimeters high and 30 centimeters wide. Each box contains about 30 ivory tusks of different lengths. There were 2 containers outside the warehouse used by the smuggling ring, with one of the containers having a compartment to hide the ivory tusks. These planks were put near the door of the container, and those boxes with ivory tusks were put behind the planks. So these planks were used to cover the boxes. This case is the largest confiscation of smuggled ivory tusks
by Chinese customs in recent years. We completely destroyed an international criminal gang that specialized in ivory smuggling for a long time. China, the world's largest importer and end user of elephant tusks, banned ivory sales in the country in 2017. Demand for ivory from Asian countries such as China and Vietnam, where it is turned into jewels and ornaments, has led to a surge in poaching across Africa. Since January, China has seized 8.48 tons of ivory and ivory products and more than 500 tons of endangered species, according to the Customs Administration. Kat Dumaraos, UNTV News and Rescue. India's Jet Airways pilots stage a protest as the crisis in the company deepens. Meanwhile, the Sudanese Professionals Association stressed that protests in Sudan will continue until their demands are met, including the establishment of a civilian government. Details in this report. Pilots at India's Jet Airways who have not been paid for 3 months urge for government intervention as its company crisis deepens. The airline that is saddled with some $1.2 billion of bank debt has been struggling after failing to receive a stopgap loan of about $217 million from its lenders as part of a rescue deal agreed in late March. Jet has been losing planes in recent weeks as lessors scramble to deregister and take back their aircraft. Pilots have been told by their union to put off a planned strike to give its management and key lender, State Bank of India, time to strike a deal to keep a debt-laden airline flying. Thousands gathered in the streets of Sudan saying they will not stop until all their demands are met. The protest outside the Defense Ministry compound, which also includes the intelligence headquarters and the presidential residence, began on April 6. The Sudanese group that led protests against the post-president Omar al-Bashir called for the Transitional Military Council that has taken power to be disbanded and for a new interim civilian ruling council to be formed. Representatives of the Sudanese Professionals Association piled on pressure on the armed forces leaders who have taken over, issuing a long list of demands for deeper and faster change. If their demands were not met, the group would press on with protests and would not join a future transitional government. The Lima Group Regional Bloc called for the exit of foreign security and intelligence forces from Venezuela and reiterated its rejection of the use of military force in the crisis-stricken South American nation. The group of mostly Latin American nations also called nations to step up sanctions against the Maduro government and to put up the country's foreign property under the control of opposition leader Juan Guaido. Guaido, head of the opposition-controlled National Assembly and recognized as Venezuela's legitimate head of state by most Western nations, invoked the constitution to assume an interim presidency in January, denouncing Maduro as a usurper after he began a second term following a 2018 national election widely considered fraudulent. But Maduro, who retains the support of the military and allies, including Russia and China, has derided Guaido as a U.S. puppet and said he will face justice. A herd of cows in England are now being used to test 5G's rural connectivity. Judith Anafuente has the story. They may look like regular cows, but a herd of Frisian dairy cattle at a farm in England are internet pioneers, and they're enjoying the benefits of 5G connectivity before you. As part of the 5G Rural First project, technology firm Cisco has set up 5G testbeds to trial wireless and mobile connectivity on rural locations in Orkney Islands, Shropshire, and Somerset. At the government-funded Agricultural Engineering Precision Innovation Center in Somerset, around 50 of the 180-strong herd is fitted with 5G smart collars and health monitoring ear tags. So these cows have got quite a bit of wearable technology on them. They have a collar with a transponder underneath their chin, which is the one that controls the gates and so on that give them access to the robot. So when they go into the robot knows exactly which cow it is. Among the 5G connected gadgets worn by the cows is a collar that controls a robotic milking system. When the cow feels ready to be milked, it will approach the machine gates that will automatically open. The device recognizes the individual to precisely latch onto its teats for milking, while the cow happily munches on a food reward.
A smart ear tag provides location data for each cow while also tracking health. 5G now, it provides this umbrella of connectivity that it will allow us to connect things that we never connect before. The working dairy, set up by Agri-EPI with the support of the UK's Innovation Agency, already uses a wide range of technology, including automated cow-sized brushes that rotate when the cow rubs up against them, sensor-operated curtains that open or close depending on the weather, and a smart feeding system that automatically delivers food around the barn via ceiling-mounted rails. The 5G Next Generation Wireless Network can provide data speeds at least 20 times faster than 4G and will underpin advances of the next era. From self-driving cars and augmented reality to smart cities and artificial intelligence. With the advent of spring, the cows in Somerset have now been turned out to roam free on the pasture, further testing 5G's ubiquitous connectivity. Judith Anna Fuente, UNTV News and Rescue. Naaresto ng Butuan City Police Office ang isa sa most wanted person sa syudad na miyembro umano ng milisya ng bayan ng New People's Army. Sa Bislig City, nadakip naman ang isang commander ng NPA. Ito ang balita ni Raymond Octubre. Nakakulong na sa Butuan City Jail ang isa sa most wanted person sa Butuan City na si Junior Lee Pulungasa na may kinakaharap na kasong murder. Naresto ito ng mga tauhan ng Butuan City Police Office nitong linggo sa Barangay Manila de Bugabos, batay na rin sa mga impormasyon na pinarating ng ilang sibilyan sa lugar. Magaling itong magtago, kaya medyo nahirapan yung ating kapulisan na hanapin siya at yung background niya as milisya ng bayan medyo mahirap hanapin. Aktibo rin umanong miyembro ng milisya ng bayan si Pulungasa, isang grupong sumusuporta umano sa rebelding New People's Army. Samantala, naaresto naman ng isang commander ng NPA sa operasyon ng militar at pulisya sa Bislig City, Surigao del Sur nitong linggo. Kinilala ang naarestong suspect na si Robert Tejero Calipay alias Satur at alias Arpak na leader umano ng isang platoon ng mga rebelde na sakop ng Northeastern Mindanao Regional Committee. May mga warrant of arrest din umano ito para sa patong-patong na mga kasong arson o panununog, frustrated murder, attempted homicide, multiple attempted murder at attempted murder. Nakuha rin dito ang isang granada, detonating cord, dusting caps, mga cellphone at accessories, 48,000 pesos na cash at mga personal na gamit. Kasalukuyan nakapiit sa Bislig City Police Station ang suspect at nakatakdang sampahan ng karagdagang mga kaso sa piskalya. Raymond Octubre, UNTV News and Rescue, Butuan City. Umabot na sa 1.86 million bags ang nabiling palay ng National Food Authority base sa datos nito noong April 12. Pinakamaraming nabili sa Occidental Mindoro, Isabela, Nueva Ecija, Bulacan, Mamburao, Northwestern Cagayan, Tarlac at Cotabato City. Base sa Rice Tarification Law, nakatuon ang mandato ng NFA sa pagbili ng mga palay sa mga lokal na magsasaka dahil hindi na ito maaaring umangkat ng bigas. Umaabot sa 20.70 pesos kada kilo ang bili ng NFA sa palay habang naglalaro naman sa 18.87 ang bili ng mga trader. Ayon sa NFA, bumaba ang farm gate price ng palay. Katunayan, may mga lugar na umabot pa sa 14 pesos ang kada kilo nito. Target ng NFA ngayon 2019 na makapag-imbak ng palay para sa 15 hanggang 30 o 15 o hanggang 30 araw na supply ng bigas sa bansa o katumbas ng 15 million hanggang 30 million bags. Maayong hapon, narito na ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Binuksan na ng National Irrigation Administration Region 6 ang isang bagong dam sa Barotac Viejo, Iloilo na inaasahang makatutulong sa mga sakahan sa lugar. Ito ang balita ni Vincent Arboleda. Masubra 2,000 ka-ektaryas ang kadotaan sa Region 6 ang sarang patubigan sa isa ka small reservoir irrigation project
o dam nga ginbuksan sa National Irrigation Administration kagina sang aga. Ginalauman nga makabulig ini sa mga mangunguma agud mapataas ang ila produksyon sang palay. Itong pag-ano dito, pag-ipon natin ng tubig dito, it will take 6 months. At ang pan dito is we will still coordinate with the affected farmers, IAs, no? So makita nyo na this will be fully utilized mga after 6 months. Makitaan ang dam sa Barangay Nueva Invención sa Banwa San Barotac Viejo sa probinsya sang Iloilo. Isa ini ka zoned earth fill. Buot silingon, duta ang gapanguna nga materyales nga gingamit sa pagpatindog sa natungod nga dam. Ginpondohan ini sang halos 1 bilyon ka piso kag sarang makatipon sang 11.084 million cubic meters ang tubig. Nagalaom man ang mga mangunguma sa Banwa San Barotac Viejo kag Banate nga sa dason nga tuig masolusyonan na ang ila problema sa supply sang tubig. Dako ang pasalamat naman sa mga proyekto kay nga nagapati kami nga ini nga proyekto makadalagit sang development kag improvement sa among mga production. Ay kung wala ini amo lang kami gyapon nga farmers wala din pag-asenso. Puwera diri tuyo man sa proyekto nga mahatagan sa pangalangabuyanan ang iban pang mga residente sa lugar sa pinaagi sang ecotourism kag aquaculture. Vincent Arboleda, UNTV News and Rescue, Iloilo. Sa gitna ng nararanasang epekto ng El Nino sa bansa, tiniyak ng Davao City Water District na sapat ang supply ng tubig sa lungsod. Ito ang balita ni Marisol Montaño. Walay water shortage ang masinati sa Davao City tunga sa nasinati ang epekto sa El Nino sa nasud. Kini kay gisiguro sa Davao City Water District o DCWD human makasinati og kakulangon sa supply sa tubig sa pipila nga mga kasimpit nga rehiyon. Sumala sa DCWD, Deputy Spokesperson Jova Crista Duhay Lungsod sa kapin 200 service connection sa ahensya. 9% lang niini ang nakasinati karon og low water pressure to no water kada peak hours. Apan sumala sa ahensya, dili kini mo resulta sa water shortage. Adunay immediate ug long-term strategies ang ahensya sa pag-manage sa water service sa dakbayan sa Davao. Kadaghanan usab sa water sources sa ahensya kay groundwater kung di kaayo maapektuhan sa tag-uga kumpara sa surface water. Regarding or ensuring water supply sustainability will not always be just the responsibility of DCWD. I hope the customers would also do their part on managing muna their water consumption. Always conserve water and to also have stored water for emergency purposes. Tambag sa ahensya sa mga residente nga dili mamahimong kampante og batasunong magtipid og kanunayon ang pagpondo og tubig. Marisol Montaño, UNTV News and Rescue, Davao City. Historical marker ng tank battle noong World War II inilagay sa Baliwag, Bulacan. Samantala, farm at rice school planong itayo sa Nueva Ecija. Ito ang balita ni Danny Munar. Naglagay na ng marker o pananda ang pangkat sa liksik ng kasaysayan sa Baliwag o Pasacaba sa Barangay Baliwag, Bulacan. Dito nangyari ang labanan ng mga tangke sa pagitan ng puwersang Amerikano at Pilipino laban sa mga sundalong Hapones noong December 31, 1941. Nang sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ito ay bilang pagpapakilala sa komunidad sa makasaysayang pangyayari sa lugar. Sa Nueva Ecija, planong itayo ang farm at rice school upang lalo pang mapalago ang kanilang mga kaalaman sa pagsasaka. Dito tuturuan ang mga magsasaka ng mga tamang paraan ng pangangalaga ng kanilang mga pananim. Samantala netong nakaraang araw, ginanap ang ika-10 Gintong Butil Festival Farmers and Cooperative Day sa bayan ng Karanglan. Mag-aaral kayo how to deal with El Nino na dapat ang mga itatanim nyo yung can survive yung El Nino. And then, matuto kayong gumawa ng water impounding facility para pag malakas ang ulan, iniipon ng tubig. Pag walang ulan, binobomba ang tubig towards the farm. Danny Munara, UNTV News and Rescue, Nueva Ecija. At yan ang ating mga balitang Prom D. Ako si Debra Veral. Maayong hapon. Mula Mindanao at Visayas, sunod na binisita ng FM Booth on Wheels ang probinsya ng Albay. At sa pagbisita ng Rolling Music Hub sa Lalawigan, nabigyang katuparan nito ang wish ng isang banda doon.
Ito ang balita ni Alan Manansala. Pagtupad sa mga munting kahilingan ng mga tagapakinig, isa ito sa pangunahing ginagawa ng Wish 1075 maliban sa paghahandog ng kakaibang musical experience na nagbubukod dito sa ibang mga FM radio station sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. At naranasan ito mismo ng isang local artist sa Bicol Region. October 2018 nang magsulat ng kanilang hiling sa wishing wall ng Wish 1075 sa isang mall sa Metro Manila ang grupong Green Leafy Vegetables mula sa Albay. Ang kanilang ninanais, magkaroon ng pagkakataong makapag-perform sa iconic FM booth on wheels, ang Wish Bus. At sa muling pagbisita ng Rolling Music Hub sa Bicol Region, nagkaroon ng katuparan ang hiling ng grupo. Isa sila sa mga local artist na naimbitahan na mag-perform sa Wish Bus sa Legazpi City kagabi bilang bahagi ng provincial tour nito. Masaya kasi alam naman namin na sa Wish talaga maraming banda, maraming artist yung gustong tumugtog kaya na-experience din namin kaya masaya. Bukod sa kanila, 13 pang mga local artists at groups sa Albay ang nagkaroon ng pagkakataong maipakita ang kanilang talento sa mas maraming mga music lovers sa pamamagitan ng Wish Bus. On behalf of the other artists na ma-promote namin yung music namin and to expose our craft and to perform in this crowd sa Legazpi po. Very thankful po ako. Still a bit overwhelmed and we are very happy and very grateful for Wish for giving us this opportunity again. Nag-enjoy naman ang mga Albayano, hindi lamang dahil sa pagbisita ng Wish Bus sa kanilang lugar sa unang pagkakataon, kundi maging sa talentong ipinakita ng kanilang mga kababayan. Sobrang saya ko po na pumunta sila dito sa Albay kasi po matagal na po akong fan or subscriber ng Wish 107.5 and matagal ko na pong hinihintay na sana po bumisita sila dito. Well, nakaka-proud kasi being an Albayano, meron na ding mga mas nagiging successful kahit mga dito lang sa local. So, I can see the potential naman that they can always improve and may chance na makarating din sila on TV. Abangan naman ang mga lugar na susunod na bibisitahin ng Wish Bus bilang bahagi ng provincial tour nito. Bisitahin lamang ang kanilang mga social media accounts. Alan Manansala, UNTV, News and Rescue, Legazpi City, Albay. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.